Hindi po madali para sa akin na balikan ang nakaraan ng pamilya namin. Lalo na ang pinagdaanan naming magkapatid bilang mga albularyo. Dumaan kasi kami sa butas ng karayom, sa maraming pagsubok, bago kami naging matatag at malakas na albularyo. Ako po si Natoy at ang kapatid ko naman na nakababata sa akin ay si Sammy. 1980 nang mamatay ang tatay Serafino namin na isang albularyo. 19 pa lang ako noon at 16 anyos naman ang kapatid ko. Ang sabi ng matatanda, pinatay daw siya ng nakalabang aswang. Sammy, umalis na ang lahat ng nakipaglibing. Tayo na lang ang nandito. Mukhang babagsak na ang ulan oh. Tara na. Kuya Natoy, ngayong nailibing na si tatay at pinapaalis na tayo ni Tita Salvi sa bahay, saan na tayo titira? Ay, bahala na. Basta tulungan mo na lang ako na mag-impake mamaya. Ang sama naman ni Tita Salvi. Kahit magkapatid lang sila sa ama ni tatay, magkapatid pa rin naman sila, di ba? Pamangkin pa rin niya tayo. Hindi ba siya naaawa sa atin? Marami kasi siyang anak. At kailangan nila ang bahay. Isa pa, matagal na din naman tayo napatira doon. Saka dati pa silang hindi magkasundo ni tatay, di ba? Pinatira ng may bayad. Paano tayo ngayon? Huwag ka mag-alala. May naisip na akong paraan. Sa isang liblib na puok, doon ko dinala ang kapatid ko. Minsan kasi sa pangangahoy namin ni tatay ay kung saan-saan kami nakakarating. Tapos nadaanan namin yung abandonadong kubo. Nagiray-giray na rin naman. Nagpahinga pa nga ron kami ni tatay, naalala ko. Kaya sabi ko kay Sammy, doon na muna kami titira, pansamantala. Aba, ayos dito ah. Sabi sa'yo eh. Mangunguha lang ako ng mga kahoy-kahoy dyan sa tabi-tabi. Kaya nating ayusin ang kubo na to. Tapos marami ring puno sa paligid. Siguradong hindi tayo magugutom. Tignan mo, may puno ng bayabas sa banda ron. Tapos doon naman sa kabila, may puno ng sampalok. Marami pa yan. Saka magtatanim din tayo ng mga gulay. Ayos diba? Ayos! Pero teka, wala bang magpapalaya sa atin dito? Wala. Matagal nang walang nakatira rito eh. Kaya ipanatag mo ang isip mo. Ano yun? Parang may tumatakbo sa likuran. Halika, tignan natin. Wala naman dito. Diyan ba? May nakita ka? Wala rin. Hayaan mo na. Ituloy mo na yung pagsasalansa ng mga gamit natin dyan sa sulok. Tapos manguha na tayo ng pwede nating itapal sa mga butas ng dingding. Bigla ako tuloy na alala yung sinabi ng matatanda na aswang daw ang pumatay kay tatay. Natatakot ako, Kuya Natoy. Sa ganitong lugar diba madalas magpunta ang mga aswang? Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Kahit saan naman pwedeng umatake ang aswang. Isa pa, albularyo si tatay. Buhay pa siya, sinabi na niya sa atin na kahit anong oras ay pwede siyang mapahamak dahil sa masasamang elemento na kinakalaban niya. At sabi niya, kahit ganun ang mangyari, ay huwag tayong matatakot at panghihinaan ng loob. Hindi ko lang kasi maiwasang matakot, kuya. Hindi naman tayo albularyo tulad ni tatay eh. Wala tayong kalaban-laban kung sakaling atakihin tayo rito ng aswang. Ganito na lang. Isipin mo na nandyan lang si tatay. Ginagabayan tayo. Binabantayan. At isipin mo rin na malaki ang tiwala niya sa atin. Oh, ikasa mo. Pinagdidikit namin ang mga kamao namin. Ganon ang ginagawa namin kapag kailangan naming palakasin ang loob ng isa't isa. Sa totoo lang, nangihina talaga ang loob ko nun eh. Kasi unang beses naming mamumuhay ng kaming dalawa lang ng kapatid ko. Responsibilidad ko siya dahil ako ang mas matanda. Hindi ko alam kung saan kami magsisimula. Sabi ko sa sarili ko, bahala na kung paano namin maitatawid ang bawat araw. Isang umaga, habang kumakain kami ng pandesal na nabili namin mula sa pinagbentahan
ng ilan naming gamit ay nakarinig kami ng kaluskos sa labas. Nagkatinginan kami at nag-unahan sa paglabas ng kubo. Sammy, tignan mo sa bandang likod. Titignan ko naman sa gawiron. Sige kuya. Kuya Natoy, wala rito. Wala rin dito. Tingin mo ba ligaw na hayop lang yun? Hindi ko alam kuya. Pero parang hindi eh. Parang yabag ng tao. Maging alerto na lang tayo. Tara na. Bumalik na tayo sa loob. Hindi pa tayo tapos kumain. Kuya! O bakit? May nakita akong tumakbo ron sa likod ng puno. Diyan ka lang. Ako nang titingin. Teka! Itong kahoy kuya, dalhin mo. Sige akin na. Kung sino mang yang nasa likod ng puno, lagot talaga sa akin. Ano kuya? May nakita ka ba? Wala naman eh. Nakakapagtaka. Ang bilis namang nawala nun. Parang wala naman siyang ibang dadaanan kung doon siya nagtago sa likod ng puno ah. Kung sa kaliwa siya tumakbo, tiyak na makikita natin. Kung sa kanan naman, makikita pa rin natin. Sigurado ka bang may nakita ka? Siguradong sigurado ako kuya. May tumakbo talaga ron. Parang babae nga eh. Para kasing mahaba ang buhok. Kung ganun, babae. Hayaan mo na. Baka tagarian lang sa malapit at napagawi rito sa liblib. Ilang araw at gabi na nakakarinig kami ng mga munting kaluskos sa paligid ng kubo. Nung una, naaalarma pa kami pero nagpasya kaming huwag na lang pansinin. Kahit kinukutuban ako na hindi lang yun basta ligaw na hayop o naligaw na tao, mukhang may nagmamatsyag sa amin. Kung tama si Sammy sa nakita niyang babae na tumakbo sa puno, baka nga minamatsyagan talaga niya kami. Hanggang sa isang araw ay napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko na may kinakausap si Sammy sa labas. Saan ka naman umuwi? Diyan lang, sa malapit. Pasensya na talaga kung natakot ko kayo ha. Nasanay kasi ako na kapag nagpupunta ako rito, ako lang mag-isa. Walang ibang tao. Tapos isang araw, nakita ko kayo. Kaya ayun, minanmanan ko na kayo. Kung hindi pa kita nahuli kanina, hindi ka pa magpapakilala. Pero ayos lang naman na lapitan mo kami para magkakilala tayo at maging magkaibigan. Wala rin naman kaming kakilala ng kuya Natoy ko rito eh. Sammy, sino siya? Kuya, siya si Martina. Siya pala yung aali-aligid sa atin. Tambayan pala niya ang kubo dati. Nawala na siya ng tambayan mula nang lumipat tayo. Kumusta Natoy? Pasensya na kayo sa akin ha. Sammy, pumasok ka na sa loob. Bakit kuya? Basta. Ikaw naman Martina, muwi ka na. Baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Wala na akong magulang. Pero tama ka. Baka hinahanap na ako sa amin. Ng lola ko. Hindi ko alam kung bakit pero iba ang kutob ko sa unang kita ko palang kay Martina. Unang tingin ko palang sa mukha niya ay hindi na maganda ang pakiramdam ko. Kaya pinapasok ko agad si Sammy. Sinundan ko pa siya ng tingin habang naglalakad siya palayo sa kubo namin. Sa tingin ko, nasa 15 pa lang siya o 16. Hindi ko sigurado. Basta mukhang dalagita. Nang mawala na siya sa paningin ko, ay saka lang ako pumasok sa loob ng kubo. Tinanong ako ni Sammy kung bakit ganoon ang naging pakikiharap ko kay Martina. Ang sabi ko na lang, kailangan naming mag-ingat, lalo na sa mga babae. Dahil ang pumatay daw sa tatay namin ay babaeng aswang. Pinaalala ko sa kanya ang bili ni tatay na ang mga aswang ay mapanlin lang, mapagbalat kayo, kaya wala kaming ibang pagkakatiwalaan kung di ang isa't isa. Paano yan kuya? Kapag ba bumalik si Martina, hindi ko na ba siya dapat kausapin? Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para malaman natin kung anong klaseng nilalang siya. Siya nga pala Sammy, gusto mo bang sumama? Pupunta ako sa tabing dagat, hahanapin ko yung kaibigan ni tatay na bangkero. Baka maisama ako sa pangingisda. Hindi na siguro kuya.
Aasikasuhin ko yung mga itatanim namin. Uumpisahan ko na magbungkal sa paligid natin kung saan may maayos-ayos na lupa. Buti pa nga. Sandali lang din naman ako. Tutulungan kita mamaya pag uwi ko. Sam, kung sakaling bumalik si Martina, huwag mo na munang i-entertain. Sabihin mo na marami kang ginagawa. Bumalik na lang kamo siya sa ibang araw. Mag-iingat ka ha. Sige kuya, huwag ka mag-alala. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Tama yan. Malaki ka na kaya dapat lang na kaya mo ng protektahan ang sarili mo. Kung sakaling kailanganin mo, alam mo naman kung saan nakalagay ang asin natin at bawang, pati ang buntot pagi ni tatay. Maging alerto ka lagi. Oo kuya, ako nang bahala rito. Umalis ka na para makabalik ka kagad. Nakita ko naman ang kaibigan ni tatay na mangingisda na si Mang Jacinto. Sabi niya, maisasama niya ako sa pangingisda. Pero mula Lunes hanggang Biyernes. Kasi pag araw ng Sabado at Linggo ay pamangkin naman niya ang kasama niya dahil walang pasok. Okay lang naman sa akin. Malaking bagay na ang 5 araw na pangingisda. Napakalaking tulong na yun sa amin ni Sammy. Yung tungkol kay Martina, nawala na sa isip ko dahil sa trabaho. Akala ko nga ay sinusunod ni Sammy ang mga bilin ko kapag naiiwan ko siya sa kubo. Pero hindi pala. Sammy! Kuya? Napaaga ka ata ng uwi. Sumama ang pakiramdam ni Mang Jacinto. Kaya umuwi na kami. Sige Sammy, uuwi na ako. Baka hinahanap na rin ako ng lola ko eh. Okay, mag-ingat ka. Hoy, mag-usap nga tayo sa loob. Kuya, pasensya na. Nagkwentuhan lang naman kami ni Martina. Saka sa tingin ko naman, mabait siyang tao eh. Hindi ba may usapan na tayo tungkol sa bagay na yan? Naiinip na rin kasi ako na laging mag-isa rito kapag umaalis ka. Wala akong makausap kaya nung pumunta ulit dito si Martina, nakipagkwentuhan na lang ako. Ilang araw na kayong nag-uusap? Pangalawa pa lang. Kahapon tsaka ngayon. Yung totoo. Pangatlo. Huwag mo nga akong lokohin, Sammy. Oo na, 1 linggo na. Kita mo na? Nagagawa mo ng magsinungaling dahil sa kanya. Ganito na lang. Kapag napatunayan ko na mabuti siyang tao at normal, papayagan na kitang makipagkaibigan sa kanya. Pero kapag may basihan ang kutob ko, alam mo na ang gagawin ko. Huwag na huwag mo siyang hahayaan na makalapit man lang dito sa kubo natin. Maliwanag ba? Sige. Anong gagawin mo? Basta. Matapos kong kausapin ang kapatid ko sa loob ay lumabas na ako ng kubo. Paglabas ko, nagulat ako. Kasi nakita ko pa si Martina na nakasilip sa amin mula sa likuran ng isang puno. Nang mapatingin ako, ay bigla siyang umalis sa pagkakasilip. Pinuntahan ko. Kaso pagligid ko sa puno na yun, ay wala na siya. Nakakapagtaka, ang bilis niyang mawala. Kinagabihan ay unang beses ko na napanaginipan ng tatay namin. Naglalakad daw ako sa gubat, tapos nakita ko siyang nakatalikod. Nung una natakot ako dahil hindi ko agad siya nakilala. Masyado kasing madilim sa panaginip ko. Pero nung humarap na siya, ay nawala ang takot ko. Tay! Ano yung mga hawak nyo? Teka, mga gamit nyo po yan sa pang-aalbularyo ah. Bakit nyo po binibigay sa akin? Sandali tay! Saan ka pupunta? Tay! May sasabihin pa sana ako pero bigla na siyang naglaho. Nagmistulang usok na lang at bigla na rin naman akong nagising. Parang totoong totoo ang panaginip ko na yon. Kaya ilang minuto na akong mulat ay nakatulala pa rin ako at iniisip ang napanaginipan ko. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami ni Sammy, ay nagulat ako sa ikinwento niya sa akin. Kuya, napanaginipan ko si tatay. Talaga? Ako rin eh. Anong panaginip mo sa kanya? Nakita ko siya nakatayo sa gitna ng gubat.
Sobrang dilim ng paligid kaya natakot ako. Pero nang humarap na siya sa akin at nakita ko ang mukha niya nawala na yung takot ko. Kinakausap ko siya kaso hindi siya sumasagot. Nakatingin lang siya habang inaabot niya sa akin yung mga gamit niya sa pang-aalbularyo. Aba, parehong pareho tayo ng panaginip tungkol kay tatay Sa gubat din at yun din mismo ang ginagawa niya. Wala nga rin siyang sinabi na kahit na ano. Kung ganun, ano sa tingin mo ang dahilan kuya? Kaya tayo parehong dinalaw ni tatay sa panaginip. Ano kayang ibig sabihin ng pag-aabot niya sa atin ng mga gamit niya? Hindi ko din alam kung anong ibig sabihin ng panaginip na yun Pwedeng gusto niyang ingatan natin ang mga gamit niya sa pagiging albularyo. O kaya gusto niya tayong sumunod sa yapak niya na maging albularyo rin? Mabuti pa bukas dalawin natin siya sa sementeryo. Baka gusto lang niya na bisitahin natin siya ron. Sige. Pero di ba araw ng pangingisda mo bukas? Oo nga pala. Sige, mamayang hapon na lang natin siya dalawin. Kuya, tumingin ka sa bintana. Parang si Martina. Hindi ko ba siya haharapin? Dito ka lang. Ako nang bahala. Martina, ikaw pala. Kinahanap mo ba si Sammy? Hindi naman. Napadaan lang ako kasi inutusan ako ni Lola na mangahoy. Ganun ba? Pwede mo ba akong tulungan? Bubudburan ko lang sana ng asin ang paligid ng kubo namin dahil balita ko, lumalaganap na naman ang aswang sa baryo. Nasa liblib pa naman kami. Ha? O ito pakihawakan mo muna ang garapon ng asin. Pakitulungan mo na rin kaya akong magbudbud para mapabilis. Teka, ay hindi ba dapat gabi niyo gawin kasi gabi naman umaatake ang aswang. Baka matunaw lang ang asin kung ngayon na ilalagay. Umaga at gabi namin ginagawa para sigurado. Dahil ang mga aswang ay kaya namang magpagala-gala sa umaga at magbalat kayo para makapambiktima, di ba? Hawakan mo na tong asin. Tulungan mo na ako. Hindi. Ikaw na lang. Nagmamadali kasi ako Inuutusan ako ng lola kong mangahoy. Kailangan ko na umalis para makabalik din ako agad sa amin. Sammy, lumabas ka na dyan. Umalis na siya. Kuya, anong ibig sabihin nun? Ba't ayaw niyang humawak ng asin? Isa lang ang ibig sabihin nun. Takot siya sa asin. Kung ganun, aswang siya? Unang kita ko pa lang sa kanya, iba na ang pakiramdam ko. Parang may mali sa kanya. Parang may kakaiba. Kayong umiwas siyang humawak ng asin, lalong lumakas ang kutob ko na isa nga siyang aswang. Pero kung totoong aswang siya, bakit sa ilang araw niyang pagpunta rito ng kaming dalawa lang ang tao bakit hindi niya ako kinakain? Hindi niya ako binibiktima. Kung tutuusin pwede na nga niya tayong atakihin habang natutulog tayo Pero hindi niya ginawa. Sa tingin ko, may iba pa siyang pakay. Nakakatakot naman kuya. Anong pwede niyang maging pakay sa atin? Iniisip kong may kinalaman kay tatay. Sa pagiging albularyo ni tatay. Iniisip ko rin na baka kaya nagpakita sa atin si tatay sa panaginip may kinalaman din yun sa pagdating ni Martina sa buhay natin. Nakakatakot naman yung mga iniisip mo kuya. Pero sana nagkakamali ka lang. Lalo lang gumulo ang isip naming magkapatid nang sunod-sunod na gabing magpakita sa panaginip namin si tatay kasabay ng pag-iwas naman ni Martina. Hindi na siya bumalik sa amin mula nung magpatulong ako sa kanya na magbudbud ng asin sa paligid. Hindi ko alam kung natakot ba siya o ano. Basta matagal siyang hindi nagpakita. Si tatay naman ay patuloy pa ring nagpapakita sa amin sa panaginip. Hindi man niya kami kinakausap doon, malinaw sa amin ang mga itinuturo niya. Gusto niya talaga kaming maging albularyo tulad niya. Ang hirap paniwalaan para sa iba, pero sa loob ng panaginip namin, doon niya kami sinanay. Kung yung ibang panaginip natin ay madali nating nakakalimutan paglipas lang ng ilang oras o araw, ang panaginip namin kay tatay ay iba. Tumatak talaga sa isip namin kahit hindi namin isulat sa papel para hindi makalimutan. Isang beses, nasubok ang kakayahan ko
Nang minsang pauwi ako galing sa pangingisda at nakasalubong ko ang isang lalaking tila wala sa sarili. Nang makita niya ako, ay tinignan niya ako ng masama at biglang inatake. Abat! Matigas ka ha? Etong sayo! Ang bagsik ng hagupit ng buntot pagi ng tatay ko! Yeah! Ano? Yan lang pala kaya mo eh. Tumayo ka riyan, ungas! Kuya Natoy! Sammy, anong ginagawa mo rito? Kukuha lang sana ako ng mga kahoy na panggatong eh. Nakita kita. Sino ba yan? Ano nangyari dyan? Hindi ko rin siya kilala. Basta nakasalubong ko lang, parang wala sa sarili. Tapos bigla niya ako inatake. Buti na lang at lagi kong dala ang buntot pagi ni tatay. Aba kuya, ang galing mo na. Nakapatay ka ng isang aswang. Sa tingin ko, aswang yan eh. Gusto kanyang biktimahin. Hindi, Sammy. Sa tingin ko, may sumanib sa kanya. Ha? Paano mo nasabi? Kasi nga, parang wala siya sa sarili bago niya ako atakihin. Tuwid na tuwid ang mga kamay niya at lakad na parang may nagkokontrol sa kanya. Ang isang aswang, pwede mo silang makitang nakatulala pero yung tipong alam nila ang ginagawa nila. Parang malalim lang ang iniisip. Pero ang isang yan, iba ang galaw niya. Ganun ba? Paano yan? Anong gagawin natin dyan? Tara na, umuwi na tayo. Iwan na natin yan. Sandali kuya. O bakit? Si Martina. Ha? Saan? Nakita ko siya. Tinitignan niya tayo. Sigurado ka? Oo. Hindi ako pwede magkakamali. Tara, sundan natin. Wag na. Umuwi na lang tayo. Bakit kaya siya nagpakita ulit? Malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Mukhang hindi naman niya tayo tinigilan. Baka palihim pa rin niyang nag-oobserba sa atin. Kaya doblehin mo ang ingat. Lalo na kapag naiiwan kitang mag-isa. Hindi ako pinatahimik ng unang beses na yon na may makalaban akong kakaibang nilalang. Palaisipan sa akin kung anong klase ang sumanib sa kanya. O baka naman tama si Sammy na isa nga yung aswang. Dahil sa karanasang yun ay parang bigla akong mas naging interesado sa pagiging albularyo. O kuya, anong gagawin mo dyan sa mga gamit ni tatay? Gusto kong pag-aralang mabuti. Halika rito, tayong dalawa. Alam mo kuya, sa totoo lang, ayoko sana maging albularyo eh. Pero halos gabi-gabing nagpapakita si tatay sa panaginip ko. At sa panaginip ko naman, gustong gusto ko ang ginagawa nating pagsasanay. Sa tingin ko kapalaran nating maging albularyo tulad ni tatay. Natatakot ka ba sa mga posible nating kaharapin? Medyo. O ikasa mo, para hindi ka na matakot. Alam kong kahit papaano, nakakapagbigay ng lakas ng loob sa kapatid ko kapag pinagdidikit namin ang mga kamao namin. Ibig sabihin nun, ay nandun lang kami para sa isa't isa. Sa bawat pagsasanay na ginagawa namin ni tatay sa panaginip, ay pabigat ng pabigat ang mga tricks ng ensayo namin. Magkahalong kaba at takot ang nararamdaman ko noon. Parang gusto ko na ayoko. Kumbaga, may pananabik pero may konting pag-aalinlangan pa. Isang gabi, napalabas ako bigla ng kubo namin nang marinig ko ang sigaw ng kapatid ko. Kuya! Anong nangyari? May malakas na puwersa ng hangin na sumasakal sa akin. Kuya, tulungan mo ko. Lakasan mo ang loob mo. Isa ka na ring albularyo. Isipin mo ang mga itinuro sa atin ni tatay. Kuya, nahihirapan akong huminga. Panganib sa hangin. Teka sandali. Tagabulag. Isang aswang na may tagabulag. Alam ko na ang gagawin ko. Ang buntot pagi, kuya. Eto na. Hindi ka sasantuhin ng buntot pagi at ng orasyong babanggitin ko kung sino ka mang panghas na aswang ka. Kuya, talian mo. Sasabayan kita. Sectum, sectum. Emnimus. Martina? Ikaw? Sinasabi ko na nga ba? Pero bakit? Tama nga ang lola ko. Mga albularyo kayo. Katulad ng tatay niyong albularyo.
Pero sigurado, mahihinang albularyo lang din kayo. Tulad niya. Kuya, habulin natin siya. Huwag na, Sammy. Hayaan mo siya. Siguradong babalik din siya at kailangan natin siyang paghandaan. Pero kung hahabulin natin siya ngayon, pwede natin siyang mapatay. Sa tingin ko hindi. Mukhang malakas siya. Pakiramdam ko, kusa lang siyang bumitaw. Naguguluhan ako, kuya. Bakit niya tayo gustong patayin? Malinaw naman eh. Dahil banta tayo sa kanilang mga aswang. Ba't hindi pa niya ginawa agad nung mga nakaraang araw na malaya siyang nakakapunta rito? Dahil posibleng may iba pa siyang dahilan. Sa tingin ko, ang lola niyang aswang ang dumali kay tatay. Matapos ang mga nangyari ay nagkasundo kaming magkapatid na magsasanay kami sa tulong ng isa't isa bukod sa pagsasanay na ginagawa sa amin ni Tatay Serafino sa panaginip. Inilihim namin sa lahat, kahit kay Mang Jacinto, ang tungkol sa ginagawa naming dalawa para walang makasagabal sa amin habang palaisipan pa sa amin ang tungkol kay Martina. Hinanap namin si Martina. Siya ang naging una naming target ni Sammy para masubukan pa ang mga nalalaman na namin sa pakikipaglaban sa masamang elemento. Pero habang hinahanap namin siya, isang matandang babae ang humarang sa amin sa gubat. Nagkatinginan kami ng kapatid ko. Ano pong kailangan niyo sa amin? Ba't ayaw niyo pong magsalita, tanda? Tinatanong ka ng kuya ko ah. Sammy, hindi ganyan ang pagkausap sa matatanda. Ang talim kasi ng tingin niya sa atin, kuya eh. Parang may balak siyang masama. Mukhang tama ka. Tignan mo ang mga kuko niya at yung ngipin niya at saka yung mata. Aatakihin na niya tayo, kuya. Teka manang, sandali. Ba't? Hoy! Ano ha? Wala ka naman palang binatpat eh. Laban pa. Tama na yan, Sammy. Malis na tayo rito. Malamang isa lang yan sa mga aswang na pagala-gala rito sa gubat. Sarap pala sa pakiramdam na makapatay ng aswang, kuya. Parang gusto ko pa. Dati takot na takot ka sa mga aswang. Ngayon ang angas mo na. Salamat kay tatay sa pagdalaw niya sa atin sa panaginip. At sa'yo, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Kasama mo, kuya. Yun. Reserba mo yan. Tiyak na marami pa tayong haharapin. Tara na. Umuwi na tayo at lumalalim na ang gabi. Kailangan na rin natin magpahinga. Bukas ulit natin hanapin si Martina. Lola! Martina! Lola? Lola mo siya? Anong ginawa niyo sa lola ko? Siya ang unang umatake sa amin. Hindi kaya namin siya inaano. Mananagot kayo sa akin. Sandali, Martina. Kayo tong panayang lapit sa amin. Hindi naman namin kasalanan kung mapahamak ang lola mo. Wala kaming kasalanan sa inyo. Gulat na gulat din kami noon nang malaman namin na lola pala ni Martina ang matandang aswang na napatay naming magkapatid. Noon naging malinaw sa amin na mga aswang nga sila. Kahit gusto ko nang isunod si Martina sa lola niya ay hindi ko magawa kasi nakaramdam ako ng awa. Alam ko, ganun din ang naramdaman ng kapatid ko habang pinapanood namin kung paano niya iyakan ang lola niya. Kuya, nagkamali ba tayo? Hindi ba natin dapat pinatay ang lola ni Martina? Malay ba nating lola niya yan? Saka isa pa, aswang yan. Aswang sila. Kalaban sila ng mga albularyo. Nakalimutan mo na ba agad yung pagtatangka ni Martina sa buhay mo gamit ang tagabulag ng aswang? Kayong dalawa. Pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa lola ko. O teka, huwag ka lalapit. Huwag mo kaming hamunin. Baka masaktan ka lang. Hindi mo ba naaalala na naging magkaibigan tayo kahit sandali? Nagkikwentuhan pa nga tayo kapag wala si kuya. Kasi sabi mo, natatakot ka sa kanya. Hindi ako dapat nakipagkaibigan sa'yo. Dapat nakinig ako kay lola. Dapat noon pa lang, pinatay ko na kayo. Dahil ang sabi niya, magiging katulad din daw kayo ng tatay niyong albularyo. Pero ipinagtanggol ko pa kayo. Ang sabi ko, ordinaryo lang kayong tao. Kaya lang, nang masaksihan ko ang pagpatay ni Natoy sa isang nilalang at ang pagsasanay niyo, naisip kong dapat nga kayong mawala sa landas namin.
Kaya ba pinagtangkaan mo ang buhay ko? Sandali. Ang lola mo siguro ang aswang na pumatay sa tatay namin oh. Anong nakakatawa? Dahil mali kayo na akala. Ako ang pumatay sa tatay niyo. Nang marinig ko ang sinabing yun ni Martina, kumuyom talaga ang kamao ko eh. Pakiramdam ko, umakyat ang dugo sa ulo ko. Parang bombang sumabog sa tenga ko yung ipinagtapat niya sa amin. Kasi hindi ka panipaniwala eh. Oo nga't aswang siya, pero napakabata pa niya. Sa tingin ko nga 15 lang. Dalagita pa lang, tapos siyang pumatay sa tatay kong matagal ng albularyo. Ibig sabihin ba nun ay ganun kahina ang tatay ko para mapatay siya ng isang batang aswang? Hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Sinugod ko si Martina. Ah! Akala niyo ba natatakot ako sa inyo? Makikita niyo ngayon ang bangis ng isang aswang. Martina, sumusobra ka na. Humanda ka talaga sa amin. Sammy, mag-iingat ka. O ano? Natatakot na ba kayo? Nababahag na ba ang mga buntot niyo? Hindi kami natatakot sa'yo. Hindi mo kami matatalo. Doon ka sa kabila, Sammy. Kahit magtulong pa kayo, hindi kayo mananalo sa akin. Kuya, ilag! Ah! Sammy, napuruhan mo siya. Martina, ituluyan mo na siya. Pagbabayaran niyo to. Pagbabayaran niyo. Kuya, wag na natin siyang habulin. Marami na siyang tama. Baka hindi na rin niya makayanan. Hindi ka dapat nagpapadala sa awa, Sammy. May kakayahan ng mga aswang na pagalingin ang sarili nila. Kaya sa malamang ay re-resbakan pa tayo niyan. Pasensya na kuya. Alam mo, naiintindihan kita. Alam kong kahit papano'y nalulungkot ka dahil akala mo nakatagpo ka na ng kaibigan dito sa gubat. Tandaan mo, sa ngayon, ako lang at ang sarili mo ang pwede mong pagkatiwalaan. Kalimutan mo na mga aswang na yun. Kung sakali man na magpakita siya ulit, huwag mong kakalimutan na kaaway siya at hindi ka kampi. Hindi namin alam na sa gitna ng pakikipaglaban namin kay Martina ay meron palang mga matang nanunood. Si Aling Talia. Siya ang nagpakalat sa baryo ng tungkol sa kakayahan naming magkapatid na makipaglaban sa aswang. Ang pananahimik tuloy namin sa liblib na bahagi ng gubat ay nabulabog nang may mga taong sinadya kaming puntahan para humingi ng tulong sa problema nila sa mga aswang, engkanto, mga laman lupa at iba pang nilalang. Nung una ay nag-alangan talaga kami ng kapatid ko. Nagdadalawang isip kami na tumulong. Akala ko kasi sapat na yung kumalaban kami ng mga kakaibang nilalang. Pero parte rin pala ng pagiging albularyo ang manggamot. Tulad ng gawain ni tatay noon. Maraming humanga sa amin kasi ang babata pa raw naming albularyo. May isang matandang babae na nagsabi na manang-mana raw kami sa nanay namin. Nagulat kami ni Sammy dahil hindi naman si nanay ang albularyo, kundi si tatay. Tatanungin ko pa naman sana ang babae tungkol sa sinabi niya. Pero nalingat lang ako. Wala na siya agad. Hindi ko naman siya kilala, kaya hindi ko alam kung saan siya pupuntahan para usisain. Isara mo na ang pinto. Hindi na tayo tatanggap ng pasyente. Sa ibang araw na ulit. Kuya, nakakapagod din pala ang ganito. Palibhasa, hindi tayo tumatanggap ng bayad, kaya sa atin lahat ang punta nila. Ano kaya kung magpabayad na tayo? Wag na. Meron namang mga nag-aabot ng kusa eh. Saka yung mga lumalapit sa atin, kita mo naman. Katulad din natin na isang kahigisan tuka. Tulong na lang natin sa kanila yun. Kung sa bagay, kumusta na kaya si Martina? Nabuhay kaya siya? Malamang, malakas na aswang yun eh. Bata pa siya pero kakaiba na yung lakas niya. Kung totoo ang sinabi niyang siyang pumatay kay tatay, tiyak na hindi ordinaryo ang pagiging aswang niya. Dapat pa rin tayo mag-ingat. May pakiramdam ako na isang araw na magpapakita ulit siya sa atin.
Sa totoo lang, ang dami kong tanong noon sa sarili ko na hindi ko masagot. Kumbaga nagpatianod na lang ako sa kung ano mang kapalaran namin ng kapatid ko bilang mga albularyo. Hanggang sa lumipas sa mga taon na gano'n na lang tumakbo ang buhay namin. Nanggagamot ng mga tao, kumakalaban ng masasamang elemento. 25 na ako at 22 naman si Sammy. Isang gabi ay hindi namin inaasahan na muling magpapakita sa amin si Martina sa harap mismo ng kubo namin. Ikaw, buhay ka pa pala. Anong ginagawa mo rito? Hahamunin mo na naman ba kami? Hindi. Hindi ako nagpunta rito para makipaglaban ulit. Ang totoo, may dala akong balita na hindi ko alam kung ikakatuwa nyo. Pero sigurado ako na ikakagulat nyo. Kung sa tingin mo malilin lang mo pa ulit kami sa bait-baitan mo, nagkakamali ka. Nadagdagan na ang edad namin kaya nadagdagan na rin ang lakas at utak namin. Hindi mo na kami maloloko. Pwede ba makinig muna kayo sa akin? Mahalaga ang sasabihin ko. Pero may kondisyon ako. Sinasabi ko na nga ba? May trick ka na naman sa amin. Hindi to trick. Kailangan ko ang tulong nyo. At kailangan nyo rin ang tulong ko. Anong sinasabi mo? Di ba malakas kang aswang? Anong tulong pa ang kailangan mo sa amin? May mas malakas na aswang na gustong pumatay sa akin. Hindi lang siya basta aswang. Isa siyang demonyong aswang na may malupit at malakas na kapangyarihan. At siya rin ang may hawak sa nanay niyong albularyo. Nanay na albularyo? Hindi albularyo ang nanay namin. Sabi ni tatay, namatay siya sa sakit nung maliliit pa kami. Tama. Tsaka paano mo naman makikilala ang nanay namin? Kilala ko. Dahil ang nanay niyong albularyo ang nakapatay sa mga magulang kong aswang. Nasaksihan ko kung paano niya sila pinatay. Kaya si Lola na ang nagpalaki sa akin. Tapos ang tatay niyong albularyo, muntik na rin niyang mapatay ang lola ko nang magkaharap sila sa gubat. Kaya mula sa likuran, inatake ko ang tatay niyo. At hindi ko siya tinigilan hanggat hindi siya namatay. Ikaw! Sammy, wag na. Umalis ka na. At wag ka na magpapakita sa amin. Aling Natividad, iyan ang pangalan ng nanay niyo. Lumayo siya sa inyo para maprotektahan kayo mula sa malakas na demonyong aswang na nakalaban niya, si Anselmo. Walang pinipili si Anselmo, napaalbularyo at santiguar, o kahit pakalahi niyang aswang, pinapatay niya. Nagustuhan niya ang nanay niyo at ang sabi ng lola ko, kusang sumama si Aling Natividad sa demonyo sa kondisyon na hahayaan niya kayong mabuhay. Malakas na albularyo ang nanay niyo pero hindi niya kaya ang demonyo. Lalo pa ang tatay niyo na mahinang albularyo lang. Nung napatay niyo ang lola ko, pinuntahan ko ang sinasabi nilang baluarte ni Anselmo. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa kanya para mas lumakas pa. Pero may nakita ako ron. Isang babaeng nakatulala sa loob ng madilim na kuweba. Ay pakiramdam ako na siya ang nanay niyo. Buhay pa siya. Kaso nahuli ako ni Anselmo. Hindi siya pumayag sa hiling ko at sa halip ay ginawa niya akong alipin sa loob ng maraming taon. Sa loob ng mga taon na yon ay pinag-aralan ko ang mga galaw niya. Pero sa halip na kalabanin siya ay mas pinagpursigihan ko ang makatakas. Ngayong nagawa ko na siyang takasan, tiyak na hahanapin niya ako at papatayin dahil sa pagsuway ko sa kanya. Kaya naisip ko kayong lapitan. Ah, ganon. Lalapitan mo kami para tagapagtanggol mo. Malalakas na kayong albularyo. Kung magtutulungan tayo, matatalo natin siya at mababawi natin ang nanay niyo. Kung totoo ang sinasabi mo, kaya namin bawiin ang nanay namin ang hindi namin hinihingi ang tulong mo. Paano kami makakasiguro na nagsasabi ka ng totoo? Hindi ko alam. Ngayong nasabi ko na ang dapat kong sabihin, haalis na ako. Babalik ako bukas ng gabi. Kung oo ang sagot niyo, isasama ko kayo sa lugar. Kung hindi naman, hindi ko na kayo guguluhin. Pareho kaming gulong-gulo ng kapatid ko. Hindi namin alam kung paniniwalaan namin si Martina o hindi. Sa pagkakataon nga na yun, nagkaiba ang desisyon namin. Siya ayaw niya. Minsan na raw siyang naniwala sa kabaitang ipinakita ni Martina. Pero hindi na raw yun mauulit.
Ako naman, may bahagi ng isip ko na naniniwala sa sinasabi niya. Kasi paano nga kung totoong buhay ang nanay namin at alipin pala ng demonyong aswang sa matagal na panahon? Baka kami lang mismong mga anak niya na pinoprotektahan niya mula sa panganib ang makakatulong sa kanya na makalaya at makabalik sa amin. Gusto ko sanang humingi ng tulong kay Tatay Serafino tungkol sa bagay na yon. Pero matagal na siyang hindi nagpapakita sa panaginip namin. Mula nang matapos ang pagsasanay na ginawa niya sa amin sa panaginip, hindi na ulit siya nagpakita. Naisip ko rin, kaya inilihim sa amin ang tungkol kay nanay ay para nga hindi kami mag-usisa at malayo kami sa kapahamakan tulad ng gustong mangyari ni nanay. Sammy, tulog ka na ba? Antok na kuya. Bakit? Naalala mo yung matandang nagsabi na mana raw tayo kay nanay? Oo, narinig ko nga yun. Bakit? Ibig sabihin, may nakakakilala kay nanay na isa siyang malakas na albularyo. At yun din ang sinabi ni Martina. Kaya posible na nagsasabi siya ng totoo. Posible rin na ginagamit lang niya tayo. Kung totoo man ang sinabi niya, gusto niya tayong gamitin para matalo niya ang demonyong Anselmo na yun. Tama ka. Yan din ang iniisip ko. Pero kung totoo na nasa kamay ng Anselmo na yun ang nanay natin, tiyak na kailangan ni nanay ng tulong. Kaya kakagatin na lang natin ang plano ni Martina. Sasakyan natin ang plano niya. Pero kailangan natin bumuo ng sarili nating plano. Aba, ayos yan. Pwede. Ihanda mo ang sarili mo. Mukhang mapapalaban tayo ng husto. Tulad ng inasahan namin ay bumalik nga si Martina kinabukasan ng gabi para alamin ang desisyon naming magkapatid. Oo ang sagot namin. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Kami ang masusunod kung kailan at paano ang gagawin nating pag-atake sa demonyong aswang na yun. Walang problema. Kailangan mo kaming isama sa lugar para magmanman. Gusto naming matiyak na nandoon nga ang nanay namin. Tapos saka namin pagpaplanuhan ang gagawing pag-atake. Kailangan muna rin naming malaman ang lakas at kahinaan ni Anselmo. Gusto ko lang ding linawin na hindi lang pagsagip sa nanay niyo ang gagawin natin, kundi ang pagpatay mismo sa aswang na demonyo, ha? Aba malamang. Hindi naman siguro natin mababawi si nanay nang hindi tayo dumadaan sa bangkay ng mukong na yun, di ba? Kung ganon, ipinapaalala ko lang sa inyong magkapatid na triple ng lakas niyo at lakas ko ang kapangyarihang hawak ni Anselmo. Kaya siguraduhin niyo lang na hindi kayo papalpak. Kami pa ba? Hindi mo nga kami natalo, di ba? Kaya wag mo sa amin sabihin yan, kundi sa sarili mo. Tama na yan. Sige na Martina, umalis ka na. Bumalik ka rito pagkalipas ng 1 linggo. Kailangan pa namin magsanay para sa panibagong kalaban. Mahirap man para sa amin na magtiwala ulit kay Martina, ay itinuloy namin ang balak. Nagsanay kami bago sumama sa kanya sa bundok kung saan daw nandoon ang bahay ng demonyo. Malayo, matarik at nakakatakot ang bundok na pinuntahan namin. Lumayo muna kami sa lungga ni Anselmo at saka kami gumawa ni Sammy ng pangontra habang si Martina ay nanatili ring nakadistansya sa amin. Kuya Natoy, tingin mo ba makakayanan nating talunin yung malakas na demonyo rin sa kuweba? Hindi ko alam. Isipin na lang natin na si nanay talaga yung ililigtas natin. Kung sakali man ay hindi si nanay yun, at least makakapatay tayo ng isang demonyo, di ba? Tignan mo yang si Martina. Parang ang lalim ng iniisip. Mukhang may iba siyang plano. Hayaan mo lang siya. Basta bantayan mong mabuti ang galaw niya. Hindi pa rin ako nagtitiwala sa kanya. Baka gusto lang niya tayong ipain sa demonyong kalaban niya. Huwag ka mag-alala kuya. Itatarak ko agad sa kanya ang punyal sa oras na magkamali siya ng kilo sa atin. Hoy! Kayong dalawa! Huwag niyo nga akong tignan ng ganyan. Wala akong balak na masama sa inyo. Wala nga ba? Kung meron, sana kanina ko pa ginawa. Di ka lang makatsyempo. Tama na yan, Sammy. Tapusin na natin ang ginagawa natin. Itong mga abo, ilagay mo lahat sa lalagyan.
Isasaboy natin yan sa bawat lalakaran natin sa loob ng kuweba. Tas mamaya, pagbilog ng buwan, kailangan matapos din natin ang orasyon na kailangan para maging proteksyon natin laban sa malakas na hanging nalilikhahan ng malakas na espiritu ni Anselmo. Hindi ba tayo iidlip man lang kuya? Hindi. Hindi pwedeng pareho tayong tulog. Baka masalisihan tayo ni Martina at ng demonyo. Kung gusto mo, pagkatapos niyang ginagawa mo ay umidlip ka na. Ako na ang bahalang magbantay. Kapag tinamaan ako ng antok, ikaw naman dapat ang magbantay ha. Okay, sige. Hindi naging madali para sa aming magkapatid ang gabing yun. Dahil dalawa ang itinuturing naming kaaway. Ang demonyong si Anselmo at si Martina. Kahit nakipagkasundo kami sa kanya sa misyon na yun, ay hindi pa rin kami nagtitiwala. Gustong gusto ko mang umidlip din ay hinayaan ko na lang ang kapatid ko na makapag-ipon ng lakas niya. Sinikap kong maging mulat buong gabi. Matapos kong gawing mag-isa ang orasyon sa liwanag ng buwan, ay unti-unti na akong nakakaramdam ng antok. Napapapikit na ako nang biglang sumigaw si Martina. Martina! Tulong! Tulungan mo ako, may humihila sa akin! Labanan mo ang puwersa! Malakas siya! Kumapit ka sa akin! Sammy! Gising, Sammy! Hindi ko na kaya! Kuya! Anong nangyayari? Si Martina! May humihila sa kanya! Kinakaladkad siya palayo! Malamang si Anselmo na yan! Tara! Sundan natin! Sandali, Sammy! Ang mga gamit natin, hindi natin pwedeng iwan! Tulungan mo muna ako rito! Sige! Dalian natin! Okay, tara! Sandali! San banda siya dinala? Doon! Kuya! Patungong kuweba! Siguradong si Anselmo na nga ang tumangay sa kanya! Ang abo! Ihanda mo na! Oo! Hawak ko na! Isasaboy ko na agad sa bukana ng kuweba! Mag-iingat ka! Talikuran tayo! Hindi tayo pwedeng maghiwalay! Nagulat talaga kami sa pangyayaring yun. Bigla na lang may humila kay Martina. Alam kong malakas din naman siyang aswang pero hindi niya nakayanang paglabanan ang malakas na puwersa na yun na tumangay sa kanya palayo sa amin. Hindi kami sigurado pero sa kuweba lang ang naisip naming pinagdalhan sa kanya kaya doon kami sumunod. Lumayo muna kami sa lungga ni Anselmo at saka kami gumawa ni Sammy ng pangontra habang si Martina ay nanatili ring nakadistansya sa amin. Kuya Natoy, tingin mo ba makakayanan nating talunin yung malakas na demonyo ron sa kuweba? Hindi ko alam. Isipin na lang natin na si nanay talaga yung ililigtas natin. Kung sakali man ay hindi si nanay yun, at least makakapatay tayo ng isang demonyo, di ba? Tignan mo yang si Martina. Parang ang lalim ng iniisip. Mukhang may iba siyang plano. Hayaan mo lang siya. Basta bantayan mong mabuti ang galaw niya. Hindi pa rin ako nagtitiwala sa kanya. Baka gusto lang niya tayong ipain sa demonyong kalaban niya. Huwag ka mag-alala kuya. Itatarak ko agad sa kanya ang punyal sa oras na magkamali siya ng kilo sa atin. Hoy! Kayong dalawa! Huwag niyo nga akong tignan ng ganyan. Wala akong balak na masama sa inyo. Wala nga ba? Kung meron, sana kanina ko pa ginawa. Di ka lang makatsyempo. Tama na yan, Sammy. Tapusin na natin ang ginagawa natin. Itong mga abo, ilagay mo lahat sa lalagyan. Isasaboy natin yan sa bawat lalakaran natin sa loob ng kuweba. Tas mamaya, pagbilog ng buwan, kailangan matapos din natin ang orasyon na kailangan para maging proteksyon natin laban sa malakas na hanging nalilikhahan ng malakas na espiritu ni Anselmo. Hindi ba tayo iidlip man lang kuya? Hindi. Hindi pwedeng pareho tayong tulog. Baka masalisihan tayo ni Martina at ng demonyo. Kung gusto mo, pagkatapos niyang ginagawa mo ay umidlip ka na. Ako na ang bahalang magbantay. Kapag tinamaan ako ng antok, ikaw naman dapat ang magbantay ha. Okay, sige. Hindi naging madali para sa aming magkapatid ang gabing yun. Dahil dalawa ang itinuturing naming kaaway. Ang demonyong si Anselmo at si Martina. Kahit nakipagkasundo kami sa kanya sa misyon na yun, ay hindi pa rin kami nagtitiwala.
Gustong gusto ko mang umidlip din ay hinayaan ko na lang ang kapatid ko na makapag-ipon ng lakas niya. Sinikap kong maging mulat buong gabi. Matapos kong gawing mag-isa ang orasyon sa liwanag ng buwan ay unti-unti na akong nakakaramdam ng antok. Napapapikit na ako nang biglang sumigaw si Martina. Martina! Tulong! Tulungan mo ako, may humihila sa akin! Labanan mo ang puwersa! Malakas siya! Kumapit ka sa akin! Sammy! Gising, Sammy! Hindi ko na kaya! Kuya! Anong nangyayari? Si Martina! May humihila sa kanya! Kinakaladkad siya palayo! Malamang si Anselmo na yan! Tara! Sundan natin! Sandali, Sammy! Ang mga gamit natin, hindi natin pwedeng iwan! Tulungan mo muna ako rito! Sige! Dalian natin! Okay, tara! Sandali! San banda siya dinala? Doon! Kuya! Patungong kuweba! Siguradong si Anselmo na nga ang tumangay sa kanya. Ang abo! Ihanda mo na! Oo! Hawak ko na! Isasaboy ko na agad sa bukana ng kuweba. Mag-ingat ka! Talikuran tayo! Hindi tayo pwedeng maghiwalay! Nagulat talaga kami sa pangyayaring yun. Bigla na lang may humila kay Martina. Alam kong malakas din naman siyang aswang pero hindi niya nakayanang paglabanan ang malakas na puwersa na yon na tumangay sa kanya palayo sa amin. Hindi kami sigurado pero sa kuweba lang ang naisip naming pinagdalhan sa kanya kaya doon kami sumunod. Madilim pa dahil madaling araw pa lang noon. Hindi kami agad pumasok sa kuweba. Nakiramdam muna kami. Balot ng katahimikan ang bukana ng kuweba. Walang palatandaan na doon nga dinala si Martina nang hindi pa namin nakikitang nilalang ng dilim. Kuya Natoy, ano? Pasukin na ba ulit natin? Sige, alalay lang. Yung abo, isaboy mo na. Pahamak pa yang si Martina? Ba't kasi hindi na lang niya ginamit ang tagabulag niya para hindi siya napagtripan ng demonyong si Anselmo? Hindi sa lahat ng oras ay maaaring gamitin ng isang tagabulag. Isa rin yung komplikadong kapangyarihan. Maaaring sa gaya ni Anselmo na may malakas at kakaibang kapangyarihan ay hindi tumatalabang ganun. Kuya, sandali. Naramdaman mo ba yun? Parang yumanig ang paligid. Oo, naramdaman ko rin. Ituloy mo lang ang pagsaboy ng abo sa mga dinadaanan natin. Yan ang poprotekta sa atin hanggang sa makarating tayo sa dulo. Ayun na naman! Yumayanig na naman! Bumalanse ka lang. Huwag kang kakapit sa pader ng kuweba. Baka may nakadikit na panganib dyan. Matutumba ako, kuya! Kumapit ka sa akin! Ayan! Nawawala na! Huminto na! Tara na! Tumuloy na tayo! Sandali! Ano naman yung tunog na yun? Mga paniki? Oo nga, mga paniki. Ang dami, kuya. Takbo na. Hindi tayo tatakbo. Kumapit ka sa akin at pumikit ka lang. Ha? Ngayon na, Sammy. Pikit. Habang inaatake kami ng napakaraming mga paniki ay inutusan ko lang ang kapatid ko na pumikit. Habang ako naman ay bumibigkas ng mga orasyon laban sa mga paniki. Nang marinig niya kung ano ang orasyong binubulong ko, ay sinabayan niya ako dahil alam din niya yun. Pinag-aralan namin yun mula sa aklat ni tatay. Ang pagkontrol sa mga nakakatakot na pag-atake ng anumang hayop sa gubat, kabilang na ang mga paniki. Nagawa naman namin. Ha! Wala na, kuya! Wala na sila! Shh! Saglit. Huwag kang maingay. May naririnig ako. Ano yun? Doon tayo sa bandaron. Anong naririnig mo? Ba't di ko naririnig? Parang umiiyak na babae. Pakinggan mong mabuti. Parang sa gawin yun nang gagaling. Baka si Martina na yun. Hindi. Mukhang iyak ng matandang babae. Hindi kaya si nanay? Oo nga no. Parang naririnig ko na. Mali ka. Doon sa bandaron ang gagaling ang tunog. Shhh! Hinaan mo ang boses mo. Sige, tara doon tayo. Palakas ng palakas sa tenga ko. Nasa tamang direksyon tayo. Hinto. Bakit?
Ayun siya. Yung babae. Nakatalikod siya at nakaupo. Tara, lapitan natin. Huwag kang pabigla-bigla, Sammy. Dito ka lang. Ako na muna ang lalapit. Sabi mo hindi tayo pwede maghiwalay. Talikuran lang tayo, diba? O sige. Ihanda mo yung punyal mo. Ihanda mo rin yung buntot pagi mo. Baka nagpapanggap lang yan, no? Oo. Kaya dahan-dahan lang tayo. Pag biglang umatake, alam mo na ang gagawin. Distansya muna. Buwelo. Bago ang rest back. Oo, kuya. Nay? Tumatayo siya. Nanay? Nanay! Yung mga sandaling yun ang pinaka-emosyonal para sa amin. Dahil kahit nararamdaman ko na nanay namin ang nakikita namin, ay hindi pa rin kami nakakasiguro kung siya nga yun. Ibinuka niya ang dalawang kamay niya. Inilahad na parang pinapalapit kami at gusto kaming yakapin. Nagkatinginan kami ng kapatid ko. Urong-sulong kami sa paglapit. Si Sammy ang naunang makalapit at yumakap kay nanay. Pinigilan ko noon na maging emosyonal. Pilit kong pinangibabaw sa sarili yung pagiging alerto sa demonyong alam kong nasa paligid lang at nagmamasid sa amin. Kaya mahigpit ang hawak ko sa buntot pagi. Nanatili akong alerto habang nakayakap si nanay sa kapatid ko. Nang bigla kong makitang parang unti-unting bumabaon ang mga kuko niya sa likod ni Sammy. Doon ko nagmamadaling hinila ang kapatid ko palayo sa kanya. Sammy, bakit kuya? Yung mga kuko niya. Hindi mo ba nararamdamang bumabaon na sa likod mo? Ha? Hindi ko naramdaman. Sandali. May isa pang babae sa likod ni nanay. Kamukha rin niya. Sasaksakin siya. Nay! Sammy, huwag kang lumapit. May isa pa. Pinaglalaruan tayo ng demonyo. Siya at siya rin yan. Wala dyan si nanay. Tara na kuya. Doon tayo sa kabilang daan. Kuya, si Martina. Tulong! Tulungan niyo ko! Kailangan nating makasiguro na siya nga yan. Teka, ililigtas pa ba natin yan? Kalaban din naman yan, di ba? Parang awa niyo na. Tulungan niyo ako. Pag nakawala ako rito, matutulungan ko rin kayo sa paglaban kay Anselmo. Dito ka lang, Sammy. Kailangan mong dumistansya. Ako nang magkakalag sa tali niya. Sigurado ka ba? Mag-iingat ka kuya. Baka nilalansin na naman tayo ng demonyo. Habang kinakalag ko ang tali sa mga kamay ni Martina sa likuran niya, ay biglang may sumakal sa akin mula naman sa likuran ko. Ah! Kuya! Sammy! Ang abo! Ibuhos mo sa likuran ko. Eto na. Hindi ka na makakapagtago sa abong may orasyon namin. Demonyo ka. Sa wakas. Nakita ka rin namin, Anselmo. Hindi ka na makakapagtago sa amin ngayon. Ang hilig mong magtago, ha? Bakit? Nababahag ba ang buntot mo sa aming magkapatid? Ngayon, labanan mo kami ng patas. Buntot pagi lang ang sa akin. At punya lang ang sa akin. Subukan natin kung hanggang saan ang angas ng kapangyarihan mo. Sammy, ikasa mo. Kuya, ilag. Abat lokong demonyo to ah. Gusto mo talaga kaming subukan? Ito, lasapin mo. Yeah! Sammy, bumilis ang galaw niya. Talikuran tayo. Kailangan natin siyang mahuli. Sige. Handa na rin ako. Salamat sa pagkalag ng tali na to eh. Aba, ayos ah. Sa likuran nyo, natamaan ko na siya. Isang banat pa. Sandali. Teka, ano nangyayari? Hindi siya ang demonyo. Siya ang nanay niyo. Dalin lang na naman tayo ni Anselmo. Hindi. Hindi totoo. Nay? Nay! Teka, nagsusulat siya gamit ang dugo niya. Huwag ka munang lumapit, Sammy. Ako ang lalapit. Anong isinulat niya? Bakit hindi siya magsalita? Wala siyang kakayahang magsalita. Ayon sa isinulat niya, nagpapasalamat siya dahil ngayon ay malaya na siya. Kayo raw ang nagpalaya sa kanya sa demonyong umalipin sa kaluluwa niya sa loob ng maraming taon. Matagal na dapat siyang patay. Pero hinuli ni Anselmo ang kaluluwa niya at iginapos sa itim na engkantasyon. Ano? Lapitan natin siya, kuya. Nanay, totoo ba to? O nananaginip lang tayo? Kuya,
Mula nang tanggapin natin ang pagiging albularyo, marami na talagang kababalaghan na nangyayari sa atin. Ngayon pa ba tayo magtataka kung paano at bakit nangyari to? Huwag kayong malungkot. Magpasalamat kayo dahil nakita niyo pa siya at kayo ang naging daan para makalaya siya sa pang-aalipin ng demonyong kumuha sa kanya noon. Ba't ang dami mong alam tungkol sa nanay namin? Dahil madalas siyang ikwento sa akin ni Lola. Mahigpit na kalaban ng mga aswang si Aling Natividad. Halos lahat ng kaaswangan sa baryo at pati na rin sa ibang lugar ay takot sa kanya. Wala kasi siyang takot na kalabanin sila. Hindi lang mga aswang, kundi pati na rin ang mga engkanto, maligno, laman-lupa at lahat na yata ng masasamang elemento. Wala siyang hindi kayang harapin at talunin. Kung ganoon pala siya kalakas. Paano siya nabihag ng demonyo? Dahil mautak si Anselmo. Ginamit niya ang kahinaan ng nanay niyo. At kayo yun. Para hindi kayo malagay sa kapahamakan, ay sarili na lang niya ang ipinahamak niya. Ay, ang hirap isipin na ganoon kahiwaga at kasalimuot ang naging buhay ng nanay namin bilang isang malakas na albularyo. Na magagawa siyang alipinin ng isang demonyo. Hindi lang ang katawang lupa niya, kundi pati na rin pala ang kaluluwa niya. At hindi talaga namin inakala na kami ang makapagpapalaya sa kanya. Napalaya na nga namin si nanay, ngunit hindi pa tapos ang pakikipaglaban namin kay Anselmo. Nandoon pa rin kami noon sa kuweba, pero si nanay, wala na. Parang abong nilipad ng hangin yung katawan na gawa na lang ng kapangyarihan ng demonyo. Lumabas na tayo sa kuwebang to. Hindi pwede. Ngayong alam na natin ang mga nangyari, gusto kong iganti si nanay sa demonyong yun. Hindi ako lalabas ng kuwebang to nang hindi ko siya napapatay. Pero kuya, si nanay lang ang nasa plano nating iligtas, diba? Akala natin buhay pa siya, kaya ang sabi mo, tiyak na dadaan muna tayo sa bangkay ng demonyo bago natin siya makuha. Pero wala na siya. Huwag na tayong sumugal dito. Ano ka ba, Sammy? Naririnig mo ba ang sarili mo? Mga albularyo tayo. Hindi tayo umuurong sa kahit anong laban. Pero di ba dapat piliin din natin ang laban na susuungin natin? Pwede ba tigilan nyo na yan? Ayan na siya. Hindi na kayo makakaatras. Sammy, kung natatakot ka, may pagkakataon ka pa para tumakas. Ako nang bahala rito. Ano? Pinalalabas mo bang duwag ako? Hindi. Gusto ko lang na makaligtas ka. Kahit alam mong hindi ko gagawing iwan ka rito. Kung ganon, ikasa mo. Eto na. Handa na ako. Handa na rin ako. Naging mabilis ang mga kilos namin noon. Ang tanging tumatakbo sa isip ko ay ang matalo namin ang kampo ng Diablo na umalipin sa nanay ko. Lahat yata ng tinuro sa amin ni tatay sa pakikipaglaban sa masasamang elemento nung sinasanay pa lang niya kami sa panaginip, naggamit ko sa pagkakataong yun. Ganon din si Sammy. Nakita ko na nakikipagsabayan talaga siya ng pag-atake. Hindi namin iniinda pareho yung natatamo naming sugat mula sa matatalas na kuko ng demonyong kinakalaban namin sa loob ng madilim na kuwebang yun. Napansin ko lang na si Martina ay hindi masyadong gumagalaw. Hindi siya katulad ng dati nung nakalaban namin siya sa gubat. Hindi siya nagpakita ng liksi at bangis sa pakikipaglaban. Kuya, ang benditadong tubig, gamitin mo na. Eto na. Ito na ang wakas mong demonyo ka. Kung marunong ka lang sanang magdasal, baka makaligtas ka pa. Sandali! Huwag kayong lalapit sa kanya. Hindi na siya makakabangon. Teka, ayaw mo kaming palapitin pero ikaw lumalapit? Basta, dyan lang kayo. Martina, anong ginagawa mo? Shhh! Hoy, umalis ka nga dyan. Bakit biglang bumangon yan? Tapang-tapangan ka rin eh. Martina, ano ba talagang gagawin mo? Bakit mo siya hinahawakan? Abat hoy, bakit mo dinudukot ang puso niya? Anong balak mo? Aswang ka talaga. Pati ba naman yan, gusto mo kainin ng laman loob? Hindi. Hindi ito basta laman loob lang. Ang sabi ng lola ko, ang mutya ng demonyo
ay matatagpuan sa puso niya. Kapag nagawa ko raw na dukutin at nahanap ko ang mutya sa loob ng puso bago pa sumama sa hangin ang abo ng demonyo, dapat ko raw isubo para magkaroon ako ng kakaibang lakas. Yung lakas na katulad ng sa kanya. Natigilan ako sa sinabing yun ni Martina. Napatunganga na lang ako habang hinahalukay niya ang puso ng katawang lupa ng demonyo. Si Sammy naman ay nagkandasuka-suka sa nakita niyang ginawa ni Martina. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko noon, kung magagalit ba ako o ano kay Martina. Parang biglang bumalik lahat sa isip ko ang nangyari mula nung makilala namin siya hanggang sa mga sandaling yun na nakuha na niya ang pakay niya. Isang maliit na laman na kulay itim na parang atay. Tuwang-tuwa siya habang pinagmamasdan yun sa palad niya. Yun daw ang mutya ng demonyo. Sabi ko na nga ba, may iba kang pakay. Pinasakay mo lang kami para makuha mo ang mutya ng demonyo? Teka nga muna, kung makapagsalita kayong dalawa parang ako lang ang nakinabang sa laban na to ah. Nakita niyo ang nanay niyo at nalaman niyo ang mga nangyari sa kanya. Higit pa ron, napalaya niyo ang kaluluwa niya na alipin ng demonyong to. Ako naman, ito lang yung reward ko oh. Ang mutya na makapagbibigay ng kakaibang lakas sa akin bilang aswang. Para saan? Para magamit mo sa pagiging aswang, sa pambibiktima ng mga tao at para magawa mo kaming talunin. Relax. Relax lang kayo. Pero tama ka. Eksakto. Gusto kong maging malakas para wala ng albularyong makakatalo pa sa isang aswang na gaya ko. Natatandaan niyo ba ang kinwento ko sa inyo? Ang nanay niyo ang albularyong pumatay sa nanay at tatay ko. At kayong dalawa naman ang pumatay sa lola ko. Pero ikaw naman ang pumatay sa tatay namin. Patas na, di ba? Hindi pa. 3 ang pinatay niyo sa pamilya ko. Isa lang ang napatay ko sa pamilya niyo. Kung mapapatay ko kayong dalawa, saka pa lang yun magiging patas. Nagkatinginan kami ni Sammy sa sinabi niya. Noon, naging malinaw sa amin ang lahat. Kaya pala halos limitado lang ang galaw niya sa pakikipaglaban sa demonyong si Anselmo, ay may pinaghahandaan pa siyang ibang laban. Laban sa aming dalawa magkapatid. Pero syempre, hindi naman kami papayag ng kapatid ko na maging talunan sa isang babaeng aswang. Kahit pagod na kami mula sa paggapi namin doon sa demonyo, inihanda pa rin namin ang sarili namin sa isa pang engkwentro. Sammy, ihanda mo ang sarili mo. Hindi niya tayo pwedeng matalo. Oo kuya, nakahanda na ako. Ay, ang sarap sa pakiramdam na maangkin ang mutya ng isang napakalakas na demonyo. Ako na ngayon ang nagtataglay ng lakas niya. Ha? Talaga ba? Nakalimutan mo na yata agad na kakatalo lang niya sa laban at kami ang nakatalo sa kanya. Tama. Kaya malamang yung ipinagmamalaki mong lakas ng mutya na nakuha mo mula sa kanya wala ring magiging panama sa amin. Kuya, ikasa mo tol. Ang yayabang niyo na ha? Tignan natin. Sige, simulan niyo na. Sabi mo Yeah! Sammy, protektahan natin ang isa't isa. Talikuran tayo. Sige kuya. Magsabay pa kayo. Sammy, okay ka lang ba? Huwag mo ko intindihin kuya. Kaya ko pa. Ito na ang huling sigaw mo, Martina. O ano? Sana ngayon tanggap mo na hindi magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Kaya hindi kailanman magiging patas para sa inyong laban. For one, nakamit na namin ang hustisya sa pagkamatay ni nanay. Sayang Martina, kung itinuloy-tuloy mo lang ang pagpapakabait mo sa amin, hindi mo nakakailanganin ng mutya ng demonyo. Sana kinaibigan mo na lang kami. Baka sakaling nabuhay ka pa ng medyo matagal. Tayo na Sammy. Iwanan na natin ang kuwebang to. Teka, nalulungkot ka ba sa nangyari sa kaibigan mong aswang? Uy, hindi ko siya kaibigan.
Kilala, oo. Pero at least nabigyan niya tayo ng magandang karanasan sa pakikipaglaban. Pakiramdam ko ngayon, ang lakas-lakas nating albularyo. Nagmana tayo kay nanay, pero kay tatay naman ang galing ang kaalaman natin sa pakikipaglaban. Parang gusto ko tuloy magkape. Masyado ako napagod ngayon. Ako rin. Pero tulungan mo muna akong gamutin mga sugat ko. Oo naman. Ako rin naman marami rin akong tama. O yung gamit natin. Eto sa likod ko. Kala ko nakalimutan mo Tara na. Hanggang dito na lang may babahagi ko sa inyo. Marami pa kaming naging engkwentro sa iba't ibang nilalang ng kapatid kong albularyo. Pero hindi kasing lupit ng naging karanasan namin kay Martina at sa demonyo sa kuwebang yon na tinawag niyang Anselmo. Tapos patuloy pa rin naman kaming tumutulong sa mga kababaryo naming lumalapit sa amin para magpagamot. Sa ngayon, nasa takip silim na kami ng buhay. Pero aktibo pa rin sa maraming bagay. Hindi na nga lang kami aktibo sa pakikipaglaban sa masasamang elemento dahil matatanda na kami. Kapag naman may nagpapaturo sa amin ng mga bagong sibol na albularyo, ay tinuturuan namin ng mga kaalaman tungkol sa kapangyarihan ng isang albularyo.